Bago tayo magsimula, i-kuhan ko muna. Siguro, ano ba yan? I-share ko muna. Sandali lang. Paano ba ito i-share? Public. Di kasi galing sa kuhan sa i-dialogue. Bakit hindi ko makita? Bakit hindi ko makita? Alin? Dito sa i-dialogue. Nag-live ka ba? Live lang eh. Page yan eh. Kaya. Okay na yan. Basta Pero gusto kong i-share yan eh. nasa dialogue ka na. Ako nasa i-dialogue na ako. Ay wala. Hindi mo maano dyan. Paano ito i-share? Pero, baba mo. Wala. Events. Sige, baba mo. Sa events? Sige, baba mo. Ayun. Ayan. Nandiyan ka na pala. Nasama tuloy ako. Share ko muna. Oh, magdagdag ka dyan. Dito? Okay, share. Sa baba. Dito? Set ayun yung araw-araw. Ito? Ayan. Timeline. Baka nalipat yun. Hindi, okay naman. Tapos pause. Wala pa naman siguro tao. Tapos, share ko pa. Share to a group. Kami mga balik Islam. Yan. Ito no? Ito ba yan? Oo. Ay, tama. Pause. Okay, go. Timeline, okay. Marami ka na magiging viewership. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wa salamu al-atamman al-akmalan ala abdihi wa rasulihi wa khalilihi wa aminihi ala wahi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan kong mga Pilipino at sa mga sumusubaybay po sa amin, Muslim man o non-Muslim, ito po ay programa ng e-Dialogue PH. At bilang panimula, ang sino man pong may kilala na hindi Muslim or non-Muslim na gusto nilang ipaliwanag sa kanila ang Islam, o kaya yung mga non-Muslim po dyan na gusto ninyo magkaroon ng dagdag na kaalaman sa Islam, ay pumunta lang po kayo sa e-Dialogue PH at pasok lang po kayo doon at open po yun para sa inyong lahat. Ang ating tatalakayin po ngayon ay tungkol po sa ang relihiyong Islam ay ang tunay na relihiyon at kaligtasan. Ito po ang ating tatalakayin sa araw na ito. So bakit natin nasabi na ang relihiyong Islam ang siyang tunay na relihiyon at siyang tunay na kaligtasan? Madalas kasi na-i-encounter natin yung mga hindi Muslim. Sila ay nagsasabi na hindi ka maliligtas ng relihiyon. Lagi nilang sinasabi yan, na maliligtas ka daw ng yung faith o yung paniniwala. Alam niyo po mga kapatid, hindi nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga sugo kung hindi kaligtasan ang kanilang layunin. Kaya maraming mga propetang ipinadala ang Allah subhanahu wa ta'ala para saan? Para sa kaligtasan. So ano yung dala ng mga propeta? Wala ni isang propeta, kundi isa lang ang dinadala niya
o ipinaparating sa mga tao sa kanilang panahon. Isa lang. Kaya nga sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Bukhari at hadith din na sahih ni Muslim at ito rin ay nasa sahih al-Jami' ni Sheikh Albani. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam fi ad-dunya wal akhirah wa laysa bayni wa baynahu nabi wal anbiya'u awladun allat wa ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid." Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ako sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang may mas karapatan kay Kristo na anak ni Birheng Maria magmumula dito sa mundo hanggat sa kabilang buhay. At walang propeta sa pagitan namin. Wala nang propeta sa pagitan namin. Kaya nga binanggit ng Allah sa Quran, "Ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." At susunod o darating pagkatapos ni Jesus o ni Isa alayhi salam o tinatawag sa Christian na si Jesus, wala nang sumunod pa sa kanyang propeta maliban ang pinakahuling propeta na si Muhammad sallallahu alayhi wasallam. At kasunod ng hadith, sabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam, "Wal anbiya'u awladun allat." Ang ibig sabihin, ang lahat ng propeta at sugo, iisa lang ang kanilang ama. Iisa lang ang kanilang pinanggalingang ama at yun po ay si Adam alayhi salam o si Adan. Wa ummahatuhum shatta, at ang kanilang mga ina ay magkakaiba nga lang. Ang kanilang ina ay magkakaiba. Wa dinuhum wahid, ngunit iisa lang ang kanilang relihiyon. Iisa lang ang kanilang relihiyon. Lahat ng sugo, isa lang ang kanilang ipinag-uutos sa mga tao noon, kundi ang Islam. Wala ni isang sugo maliban na kanyang sinasabi sa kanyang mga tauhan, "Qala ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh." Anong sinasabi nila sa mga tao noon? O mga tao ko, sambahin ninyo ang Allah dahil wala ng Diyos o Panginoon maliban pa sa Kanya. Si Jesus o si Isa alayhi salam, mahal po namin si Jesus. Pero kami mga Muslim, hindi kami nagmalabis sa pagmamahal kay Jesus. Kaya nga sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "La tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Innama ana Abdullahi wa rasuluh." Huwag kayong magmalabis, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, katulad ng pagmamalabis ng mga Kristiyano. Katulad ng pagmamalabis ng mga Kristiyano kay Jesus. Sila, ang ginawa nila, hindi nila sinunod si Jesus, bagkus sinamba nila. Samantalang si Jesus, ang sabi niya noon sa mga tao, "Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu, hada siratum mustaqim." Anong sabi ni Jesus sa mga tao noon? Ipinag-utos ba ni Jesus sa mga tao noon na kayo ay maging Kristiyano dahil yan ang kaligtasan? Kayo ay sumamba sa akin dahil yan ang kaligtasan? Wala pong katibayan na si Jesus ay ipinag-utos niyang sambahin siya maging sa Bible, lalong-lalo na sa Quran. Dahil ang sinabi niya sa Quran, "Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'budu." Sabi ni Jesus sa mga tao noon, katotohanan na ang Allah ang Panginoon ko at Panginoon ninyo. Fa'budu, kaya't sambahin ninyo siya. Hada siratum mustaqim. Dahil yan ang daan tungo sa matuwid na landas. Si Jesus mismo, ang kanyang ipinag-utos ay ang Islam. Yan na po ang ibig sabihin ng Islam. Ang pagsamba, pagtalima, o pagsunod sa nag-iisang Diyos lang. Wala kang sasambahin maliban sa nag-iisang Diyos lang na wala pang nakakita. Ano bang katangian ng Diyos na yan na kinikilala sa Islam at ipinag-utos ng mga propeta at sugo? Kasi wala namang propeta o sugo na Kristiyano eh. Dahil lahat ng sugo, isa lang ang kanilang relihiyon. Yun na po yung Islam. Kaya nga si Ibrahim alayhi salam, sinabi sa Quran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Si Ibrahim o si Abraham, kailanman ay hindi siya naging Hudyo, hindi siya naging Kristiyano, pero siya ay lumayo sa shirk, sa pagtatambal o pagsamba maliban sa Allah dahil siya ay sumuko sa nag-iisang Diyos lang. Siya ay isang Muslim. At kailanman hindi siya napabilang sa mga taong nagtatambal o sumasamba maliban sa Allah. So lahat ng sugo, Islam ang kanilang ipinag-utos sa panahon nila.
Ito po yung pagsamba lamang sa nag-iisang Panginoong Allah. Ito po ang katangian ng Panginoon natin at sigurado ako kahit hindi Muslim, maniniwala po sa katangian ito. Sa Suratul Ikhlas. Sinabi ng Allah, Qul huwallahu ahad, sabihin mo Muhammad na ang Allah ay nag-iisa lang. Ang Panginoon natin ay nag-iisa lang. Ang tagapaglikha ay nag-iisa lang. Pero ang pangalan niya, ano bang pangalan ng Panginoon na yan? Diyos Ama? Hindi po pwede matawag na Diyos Ama. Dahil ang Ama, tao po yan. Yan po ay katawagan sa isang lalaki. So may bukod tangi na pangalan ng Panginoon, ito po yung Allah. Paano po nagkilala ang pangalang Allah? Mismo, si Moses, nung pag-akyat niya sa bundok ng Sinai, nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Dapat ang Panginoon magpapakilala sa kanyang pangalan. Anong sabi ng Allah sa kay Moses? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Katotohanan, sabi ng Allah, katotohanan, ako ang Allah. At wala ng Diyos maliban pa sa akin, kaya't sambahin mo ako. Yan ang sinabi ng Panginoong Allah kay Moses. Nagpakilala mismo ang Panginoong Allah kay Moses na ang kanyang pangalan ay Allah ang kanyang pangalan. At hindi Diyos Ama, hindi Yahweh, hindi Jehovah, o anumang katawagan dyan. Dahil mayroon pong bukod tangi na pangalan, ang Allah, at yun po yung Allah. Yan pong unang katangian niya, dapat siya po ay nag-iisa lang. Dahil imposible naman na ang Pilipino iba ang Panginoon sa mga Arabo. O kaya ang Amerikano, iba ang Panginoon, iba ang lumikha. Dahil lahat tayo, nilalang. So isa lang ang lumikha sa atin. Yun na po yung Allah. Nag-iisa lang talaga ang Diyos natin. Kaya sinabi po ng Allah, Qul ya ahlal kitabi ta'alaw ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah. O kayo mga ahlul kitab, ipinadala sa inyo ang libro na Torah at saka Injil. Halika kayo at pag-usapan natin kung tungkol sa tauhid. Dahil naniniwala naman po kayo na ang Panginoon natin ay nag-iisa lang. Ang Panginoon natin ay nag-iisa lang. Pero sino ba yan? Ang pangalan po niya ay Allah. Pangalawang katangian, sa bukod sa siya ay nag-iisa, pangalawang katangian, Allahus Samad. Sabi ni Ibn Abbas, ang kahulugan ng Allahus Samad, wala siyang kailangan. Si Jesus nangailangan siya, ipinanganak, pinakain, pinadidi, pinalaki, nagutom, nag-ayuno, gusto pa siyang patain ng mga Israel. Yan ba ay katangian ng Diyos? Hindi kailanman. Dahil nga wala nang nakakita sa ating Panginoon. Pati si Jesus, hindi pa niya nakita ang Diyos. So, ang pangalawang katangian niya, walang kailangan. Kasi pag nangailangan yan, hindi Diyos yan. Pangatlong katangian, lam yalid, walam yulad. Hindi siya nagkaanak at hindi rin ipinanganak. Wala siyang anak at wala ring ama. Dahil pag sinabi mo ang Diyos ay may anak at may ama, hindi lang isa ang Diyos mo. Higit sa isa. Kasi nga may kasabihan, kung ano ang puno, siyang bunga. Kasi kung Diyos ang ama, Diyos din ang anak, dalawa na Diyos mo yan. Kasi ang tanong lang naman, si Jesus, sino bang magulang niya? Siyempre si Maria. Si Maria, 100% na siya ay tao. So tao ang kanyang anak. So wala nga nakakita sa Diyos tapos sasabihin mo ng anak, para mo na rin ihinambing sa mga nilalang na nanganganak na siya ay babae o lalaki. So yan ang pangatlong katangian. Walang anak, walang ama ang ating Panginoong Allah. Pang-apat, walam yakul lahu kufuwan ahad. At hindi siya pwedeng ihambing sa anuman sa kanyang nilalang. Anuman sa kanyang nilikha. Huwag mo sabihin ng Diyos ay nagkatawang tao. Bawal na ihambing natin. Dahil siya ay kataas-taasan at hindi siya pwedeng ihambing sa anuman sa kanyang nilalang. Kailanman hindi siya magkakatawang tao. Ang Panginoong Allah, alam niya lahat ng galaw natin, lahat ng salita, lingwahe, alam niya. At walang naniniwala sa bagay na ito na binanggit ko, itong mga katangian ito, maliban sa Islam lang. Kaya ang tunay na kaligtasan ay ang Islam. Pero ang tanong, kailangan ka ba ng Islam? Pipilitin ba namin ang isang hindi Muslim na pumasok sa Islam? Hindi. Dahil ang katotohanan, hindi ipipilit. Ang katotohanan, hindi natin ipipilit, pero ipaliliwanag lang natin. Sinabi ng Allah sa Quran, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghay. Walang pilitan. Huwag mong pilitin ang isang hindi Muslim na mag-Muslim. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghay. Dahil malinaw na ang tama at mali.
Malinaw na ang tama at mali. Alam nyo ba, mga kapatid, na si Adan, alayhi salam, si Propeta Adam, alayhi salam, bago pa man tayo likhain ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay nagkaroon na ng kasunduan. Binanggit ng Allah sa Quran na nagkaroon na ng kasunduan sa pagitan natin, bago pa tayo likhain ng Panginoon natin, ay may kasunduan na tayo. Anong sabi ng Allah? وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Sabi ng mga mupassirun na sa time na yan ay kinuha o pinasaksi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng angkan ni Adan mula sa kanyang galugod o gulugod, pinasaksi na sila lahat. Hindi pa tayo nalilikha sa mundo. Ay pinasaksi na tayo at tinanong tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadahum ala anfusihim. Sabi niya, saksihan nyo. Hindi pa tayo nakakalabas dito sa mundo. Pinasaksi na tayo. Alastu bi rabbikum. Hindi ba't ako ang inyong Panginoon? Wala pa tayo sa mundo. Si Adan pa lang. Qalu bala. Anong sagot natin? Wala pa tayo dito sa mundo. Kami ay naniniwala, ya Allah, na ikaw ang Panginoon na tagapaglikha. Qalu bala shahidna. Saksi kami. Sumasaksi kami na ikaw lang ang Diyos. Yan ang sinaksiyan natin. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Ito ang problema pagdating sa kabilang buhay. Hindi nakalimutan mo na yung sinaksiyan mong ito eh. Dahil pag inanyayahan mo yung isang hindi Muslim na ipakilala ang nag-iisang Diyos, sasabihin na naman niya may anak. Samantala, pinanganak tayong lahat na Muslim na ang ibig sabihin ng Islam ay pagsunod, pagsamba sa nag-iisang Diyos lang dahil wala namang tao dito sa mundo na hindi naniniwala na isa lang ang Diyos. Kaya nga sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Lahat ng ipinapanganak ay ipinapanganak sa relihiyong Islam. Kailan ka naging Kristiyano? Kailan ka naging Iglesia? Kailan ka naging Catholic? Kailan ka naging dating daan? Bininyagan ka muna. Dahil nga sa Islam, pag yumakap ka sa Islam, hindi na kailangan ng binyag. Dahil Muslim ka naman talaga dati. Pero nung ituro sa iyo ang aral ng hindi Islam, may mga ribulto, may anak ang Diyos, may ama ang Diyos, so dumami ang Panginoon. Dahil ang totoo, isa lang talaga ang Diyos at ang pangalan niya ay Allah dahil walang propetang Kristiyano, kundi lahat sila ay Muslim, iisa lang ang kanilang ipinag-utos. Wadinuhum wahid, iisa lang ang kanilang relihiyon lahat. Yun po yung Islam. Napakadali pong yumakap sa Islam. Meron bang binyag sa Islam? Hindi po namin bibinyagan ang isang hindi Muslim. At hindi po namin pwedeng i-reject ang isang taong gustong mag-Muslim kahit ano pang kanyang layunin. Bakit? Walang nagmamayari sa Islam eh. Walang founder. Nakatulad sa iba na may founder na isang nilalang na ginawa. Halimbawa, ang Iglesia ni Cristo, may founder. Siyempre si Felix Manalo, ang dating daang si Eli Soriano. So ang Islam wala. Mismo ang Allah ang nagbigay ng pangalang ito. Kaya kung gusto mong maligtas, kailangan may katibayan. Kung ligtas ka na relihiyon, kung ikaw ay isang Katoliko, ikaw ay isang Iglesia ni Cristo, dating daan, Mormons, Aglipayan, Jehovah Witnesses, patunayan mo na ligtas ka. Paano mo patutunayan na ikaw ay ligtas? Mismo sa katibayan mo, banggitin mo na ligtas ang iyong relihiyon. Na iyan ay binanggit na religion. Dahil kami, kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Magbigay kayo ng katibayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan. Pag kami ang tinanong ninyo, ang Islam ba ay religion? Ang Islam ba ay ligtas? Oo. Sinabi ng Allah, Inna ad-dina inda Allahil Islam. Katotohanan ng religion lamang natatanggapin ng Allah ay Islam. At sinabi pa ng Allah, maliban pa dun sa ayah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. At sa araw na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kinumplito ko na sa inyo, ginanap ko na sa inyo ang inyong relihiyon. Kumplito ng relihiyong Islam. Nandito nang ipinagbawal. Kaya nga sabi ni Ibn Kathir sa kahulugan, isa sa mga scholar ng Islam, si Ibn Kathir, sa kahulugan ng aya na ito, sabi niya, hadihi akbaru ni'amillah. Ang pinakamataas na antas ng biyaya ay maging Muslim ka. Bakit? Kasi pag naging Muslim ka na kapatid, safe ka na. Guarantee ka na sa paraiso.
Yun nga lang, ang hindi lang magagaranti sa'yo kung diretso ka sa paraiso. Dahil isa lang ang kasalanan na walang kapatawaran. Ang sumamba ka maliban sa Allah. Maliban sa lumikha sa'yo. Kaya sinabi ng Allah, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Katotohanan sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi niya patatawarin ang kasalanan, pagtatambal o pagsamba maliban sa Kanya, maliban sa lumikha sa atin. At ang tanging patatawarin lamang niya ay kasalanan na hindi pagtatambal. Yun lang ang katanging patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, ito po ang religion ng lahat ng sugo. Ito ang ligtas na relihiyon na ipinag-utos ng lahat ng propeta at sugo sa panahon nila. Ito ang ligtas. Bakit? May katibayan eh. Anong katibayan? Nandiyan pa rin ang Quran. Walang lapis, walang kulang, walang nabago, walang nadagdag. Nandiyan ang kanyang original. Nandiyan ang kanyang original na kasulatan o pagsulat, yung Arabic. Kung gusto mong basahin ang mga translation nito, halos sa lahat ng lingwahe ay na-translate na, kaya wala pong kayang talunin ang relihiyong Islam. Dahil ito po ang katotohanan. Kaya nga sabi ng mga scholar natin, ang pinakamataas na antas ng biyaya ay maging Muslim ka. Kasi pag Muslim ka na, nakahanda na sa iyo, ang naghihintay na sa iyo ang paraiso. Yun nga lang, may mga nagsasabi pa rin kasi na, kayo mga Muslim masasama, kayo mga Muslim terorista, kayo mga Muslim ay pumapatay ng tao. Alam nyo, hindi yan ang aral ng Islam. Yung mga gumagawa ng kulang ng kaalaman sa Islam. Kasi pag nalaman mo ang Islam, hindi mo gagawin yan. Dahil bawal pumatay ng walang kasalanan. Tungkol naman sa paghatol ng kamatayan sa taong pumatay, batas po yan. Batas yan. Yun nga sa ibang bansa nga, sa China, pag ikaw ay nagbinta ng Cebu, papatayin ka eh. Kaya ginagawa yung mga bagay na ito dahil kautusan ng Allah para matigil ang krimen. Para matigil ang krimen. So, ang Islam ay tunay na religion at kaligtasan. Kaya kung gusto mong maligtas, maging Muslim ka. Dahil lahat ng propeta, lahat sila ay Muslim. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, palagi natin binabasa yung mga Muslim pag sila ay nagsasala. Palagi nila binabasa yung Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, A'damu ni'matihi alayhim an amarahum bil iman wa hadahum ilay. Fahaulai humul ni'ma al-mutlaq al-madhkurina fi qawlihi ta'ala, Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Ang pinakamataas na antas ng biyaya at wala lang mas tataas pa doon ay maging Muslim ka, maging yakapin mo ang reliyong Islam. Ang tafsir ng mga scholar, pinaka-pinuno, pinaka-leader, Sheikhul Mufassirin na si Ibn Jarir at-Tabari sa Ihdinas Siratal Mustaqim, an yuwaffiqana alayhi at-thabat. Ang panatilihin tayo ng Allah sa relihiyong Islam. Ang panatilihin tayo ng Allah sa relihiyong Islam. Dahil iilan lamang sa mga kapatid natin na mga nag-Muslim, pagdating sa Pilipinas, bumabalik na naman sa Christian. Kaya yan ang palagi natin binabasa. Halos 17 times sa sala natin. Mula umaga hanggang gabi, ang Ihdinas siratal mustaqim, panatilihin nawa ng Allah ang ating relihiyon sa atin. Kaya may dua ang propeta sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. O Allah na nagpapagulong-gulong sa aming puso. Dahil ang puso natin kaya ang tinawag na kalbi, pagulong-gulong, minsan malakas ang pananampalataya mo, minsan hihina na naman. Napanatilihin mo ya Allah ang aming puso sa relihiyong Islam. Wala nang ligtas pang religion maliban sa Islam. Hindi pwede mga kapatid na ang lahat ng religion sa mundo ay tama. Imposibleng maging tama yan. Isa lang talaga ang nagsasabi ng totoo. At ito na po yung Islam. Bakit ko nasabi? Kasi may katibayan tayo. Islam lang ang tunay na religion. Wala nang religion na ligtas maliban sa Islam. Dahil bakit? Simple lang. Intindihin mo lang ang kahulugan ng Islam. Ito ay ganap na pagsuko, pagtalima, at pagsamba sa nag-iisang Diyos lang. Wala ka nang susundin maliban sa Allah. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. At katotohanan sabi ng Allah ay nagpadala kami sa bawat nasyon ng isang sugo
upang sabihin sa kanila, o mga tao ko, sambahin niyo ang Allah dahil wala ng Diyos maliban pa sa Kanya. Yan po ang Islam. Wala pong ipinag-utos ang Islam maliban sa pagsamba lang sa pagsamba lamang sa nag-iisang Panginoon, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi po mahirap pag Muslim, kaya ikaw kapatid, ikaw kababayan ng hindi pa Muslim, mag-isip ka, sino bang lumikha sa'yo? Ang lumikha sa'yo, yung itim na Nazareno. Ang lumikha sa'yo, si Santo Papa. Ang lumikha sa'yo, si Jesus, para sambahin mo. Kailanman, pati si Jesus sumasamba katulad niyo. Si Jesus ba ipinagutos niya na ako ang Diyos, ako ay Diyos na nagkatawang tao, sambahin niyo ako, kailanman hindi niya ipinagutos yan. Anong sabi ng Allah? Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kay Isa alayhi salam, "Aanta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahayn min dunillah." O Iso Kristo na anak ni Birheng Maria, ikaw ba ay nagsabi sa mga tao na sambahin kanila kasama ng iyong ina maliban sa akin? Ikaw ba ay nagsabi? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultuhu faqad alimta. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, sumaiyo ang kalwalhatian. Ito ang isasagot ni Jesus sa araw ng paghukom. O Allah, sumayo ang kalwalhatian. Kailanman hindi ko pwedeng sabihin sa mga tao na sambahin nila ako kasama ng aking ina. Alam mo, Ya Allah, ang nasa akin at hindi ko alam ang nasa sayo. Dahil ang katotohanan, mga kapatid, si Jesus, hindi yan siya namatay. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahu. Bal rafa'ahu Allah. Kailanman, hindi siya namatay. Dahil itinaas siya ng Allah, hindi siya naipako, hindi siya namatay, itinaas siya ng Allah. Dahil ang naipako, ayon sa mga kwento, o yung napatay ng mga Hudyo, ay yung isang binata sa kanilang pagpupulong na iginaya ang kanyang mukha kay Jesus. Dahil iba't iba yung kahulugan na pinangakuhan siya ng paraiso. Pangangakuhan ka ba naman ng paraiso, handa kang mamatay. So, naging kamukha ni si Jesus at si Jesus ay tinaas ng Allah. Si Jesus ay dadaan sa kamatayan. Pero alam niyo bang gagawin niya pag siya ay bumalik sa mundo? Puputulin niya lahat ng krus at papatayin niya lahat ng baboy. Puputulin niya lahat ng krus. Bakit? Hindi naman niya pinagutos na siya ay sambahin sa pamagitan ng krus. O kaya siya ay sambahin. Siya ay isang sugo, dakilang propeta. Kami, mahal namin si Jesus. Naniniwala kami na si Jesus ay isang sugo. Naniniwala kami na si Jesus ay kaya niyang buhayin ng patay. Naniniwala kami na si Jesus ay kaya niyang gamutin lahat ng uri ng sakit. Pero, may kasunod. Yung kakayahan niyang buhayin ng patay at kakayahan niyang gamutin lahat ng uri ng sakit sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kapahintulutan ng nag-utos sa Kanya. Dahil si Jesus ay isang sugo lamang. Kaya mga kapatid, pag ikaw ay nag-Muslim, ligtas ka na. Yun nga lang, hindi pa sapat yun na maligtas ka kung hindi ka naman gagawa ng kabutihan. Dahil minsan kasi ang tinitingnan ng mga tao, pag Muslim na, hindi na yumayakap sa Islam. Alam niyo ba kung bakit? Sinasabi nila, paano ako magmumuslim? Bastos yung amo ko. Paano ako magmumuslim? Yung kapitbahay ko, mamamatay tao. Paano ako magmumuslim? Taga Mindanao. Ganito, ganyan. Alam niyo, pag ang titingnan mo ay tao, wala kang pipiling religion. Pero hinahamon kita, basahin mo ang mga libro, mga aklat tungkol sa Islam. Malalaman mo na yung nakikita mo na yun ay salungat doon sa libro o aral ng Islam. Bakit maraming nagmumuslim? Bakit maraming yumayakap sa Islam pagkatapos siraan ng Islam? Dahil ika nga, ang original, ang totoo, siraan mo man yan, marami pa rin bibili. Yan ang Islam. Pero sino ba ang nanira sa Islam? Mula noon hanggang sa kasalukuyan. Ang media lang naman ang mga nagbabalita. Sino bang nagmamayari niyan? Halos pangkalahatan sa buong mundo ay hindi naman Muslim ang nagmamayari niyan. Kaya talagang sirang-sira ang Islam. Pero ang totoo, sinisiraan man ng Islam, marami pa rin yumayakap dahil wala namang katotohanan ang mga bagay na yan. Dahil pag nag-Muslim ka na, panatag ka na, ang Islam kailanman walang sikta. Ito ang tunay na relihiyon. Ligtas ka na. Wala nang mas tataas pa sa antas ng biyayang ito na ikaw ay maging Muslim. Anong pangako sa iyo ng Allah? Pag ikaw ay naging isang ganap na Muslim at sumasamba ka lamang sa nag-iisang Panginoong Allah. May pangako. Sabi sa hadis ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adh, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Ito ay isa sa kasamahan ng propeta. Sabi niya, "Ya Mu'adh,
alam mo ba ano ang karapatan ng Allah sa kanyang alipin? Sa atin, ano bang karapatan ng Allah sa atin? At ano naman ang ipapalit ng Allah sa karapatan na yan pag ating isinagawa at isinabuhay? Sinabi ni Mu'adh, Allahu wa Rasuluhu alam. Ang sagot ng kanyang kasama, tanging ang Allah lamang at ang kanyang sugo ang nakakaalam sa sagot. So anong sabi? Dahil ganyan ang mga sahabay. Pag hindi nila alam ang sagot, sasabi nila na ang Allah at ang kanyang sugo lamang ang nakakaalam. So, sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Ang karapatan ng Allah sa atin ay sambahin lang natin siya. Yan ang karapatan sa atin ng Allah. Nilikha ka ba ng Allah dito sa mundo para kumain? Sambahin ang rebulto na yan? Sambahin yung Nazareno na yan? Sambahin yung mga Birring Maria na yan na may rebulto? Kailanman, hindi yan ang karapatan ng Allah. Ang karapatan ng Panginoon natin ay sambahin natin siya ng direct. Hindi na kailangan idaan pa sa mga santo-santo na yan. Dahil maliligaw ka lang at mapupunta ka lang sa impyerno dahil hindi naman yan ang Diyos eh. Sabi nga ng Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Hindi ko nilikha, sabi ng Allah, ang mga engkanto at ang mga tao maliban na lamang upang ako'y kanilang sambahin. Yan ang pinakalayunin kung bakit tayo nandito sa mundo. At yan din ang layunin ng mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at mga propeta, kaya sila ipinadala para ipag-utos na sambahin natin ng Allah. Alam niyo ba mula noon, mula sa pagkalikha kay Adan, alayhisalam, hanggat sa bago pa ipadala si Nuh, alayhisalam, ay walang sumasamba maliban sa Allah. Lahat sila sumasamba sa Panginoong Allah. Kailan nagkaroon ng shirk? Kailan nagkaroon ng pagtatambal? Kailan nagkaroon ng paggawa ng rebulto? Sa panahon na ni Nuh alayhisalam. Ipinadala si Nuh alayhisalam. Dahil sa pagitan ni Adam alayhisalam, ayon sa hadith ng propeta, at ni Noah alayhisalam, ay 10 kurun, na ibig sabihin ay 1,000 years, ay walang tao sa panahon na yan na sumasamba maliban sa Allah. Lahat sila Muslim. Kaya lang, nung mawala ng kaalaman, alam niyo ba kung bakit sinasamba yung mga rebulto sa kasalukuyan? Ang naging problema dyan, yung hindi nakakilala sa rebulto na yan. Kaya sabi ni Ibn Abbas, nung mawala ang kaalaman, sinamba na nila ang mga rebulto. Bakit? Yung sina Yagutha, Wayauka, wa Nasra, ginawaan sila ng mga rebulto. Siyempre, alam niyo naman ng demonyo, nung itong demonyo kasi na ito, karagdagang kaalaman, nainggit ito sa atin nung likhain tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya kasi ang nauna sa atin. Ang ginawa niya para siya ay may makasama sa impyerno, yung mga tao, nung namatay na yung mga ninuno na nakakaalam sa mga rebulto kung sino yan. Kasi kaya ginagawa minsan yung rebulto dahil para maalala ang tao yan ay matuwid, ang tao yan ay isang bayani. Ang ginawa ng demonyo, nagkatawang tao at nagpakilala sa mga tao na kilala niya, isa siyang matanda at nagpakilala na kilala ko, sabi niya mga rebulto na yan. At sabi naman ng mga tao na hindi nakakakilala sa rebulto na yan, sabi, sino yan? Ay, sabi naman ng demonyo na nagkatawang tao, sabi niya, yan ang sinamba ng mga ninuno ninyo. Yan ang sinamba ng mga ninuno ninyo. Kaya ang ginawa naman ngayon ng mga tao sa sumunod na henerasyon, sinasabi nila, inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala atharihim muqtadun. Pag tinanong mo sila at ipinaliwanag mo sa kanila ang Islam, anong sasabihin nila? Yan kasi nakita namin sa mga ninuno namin. Tama ba yun? Yan ang nakita namin sa mga ninuno. Dapat, yan ang ipinag-utos at itinuro ng mga propeta, hindi mga ninuno. Kasi ang mga ninuno, hindi naman nila alam ang katotohanan, maliban lang kung magbabase sila sa mga aral ng mga sugo at propeta. Yan ang ipinasagot nila sa atin. Kaya, madalas na sinasagot sa atin ng mga hindi Muslim, pag sila ay nako-corner, kasi maging sa Bible man, talo sila eh. Ang isasagot na lang sa iyo, ito ang nakagisnan ko. Ito ang nakita ko sa mga ninuno. Tama ba yun? Sabihin mo na ito ang nakita mo sa ninuno mo. Kung ang ninuno mo, sumasamba sa katulad ng mga ginagawa ng mga Indiano, sumasamba sa baka, sumasamba sa ari ng babae, sumasamba kay Buddha. Sabihin mo, tama kasi ito ang nakagisnan ko. Sumali yun. Hindi katibayan ng isang nakagisnan. Ang katibayan natin ay kung ano ang dala na aral ng mga sugo. Kaya, pag ikaw ay naging Muslim, ligtas ka na at paraiso ang naghihintay sa iyo. Ito pong karugtong ng hadith. Ang karapatan ng Allah sa atin ay sambahin natin siya at wag na wag kang magtatambal o sumamba maliban sa Kanya. Ano naman ang ipapalit ng Allah? وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Ang kapalit naman ng tao na sumamba lamang sa Allah at
hindi siya nagtambal ng anuman sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi siya parurusahan sa sino mang hindi nagtambal sa kanya. Hindi siya parurusahan. Ayon sa hadis ni Abi Huraira, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Kaya nga yung mga nagmumuslim palagi naman pinapasunod ashhadu an la ilaha illallah. Ang sino mang tao na namatay na ang huling salita na nabitiwan niya dito sa mundo ay la ilaha illallah, walang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, katotohanan, siya ay makapasok sa paraiso. Yan ang naghihintay sa iyo, paraiso. Dahil lang sa la ilaha illallah, dahil lang sa pagsabi mo, pagsunod mo, nabukal sa iyong puso ang salitang la ilaha illallah, siguradong paraiso ka na. Pero ganun pa man, hindi ipinipilit ang Islam dahil malinaw ng Islam Wala nagtatalo sa religyong Islam dahil ang Islam nag-uutos lang naman sa pagsamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito pa isang hadith. Ma min abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu illa harramahullahu ala nar. Ang sino mang tao na sumaksi na wala ng Diyos maliban pa sa Allah, na siya lamang ang karapat dapat na sambahin, at katotohanan na si Muhammad ay kanyang sugo at walang propeta, siya ay ipagbabawal ng Allah na makapasok sa impyerno. Bawal ka pumasok sa impyerno. Kung bawal ka pumasok sa impyerno, yan ang natitirang papasukan mo ngayon. Paraiso na lang. Kaya wag na wag kang magtatambal. Kapatid kong Muslim, kapatid kong mga balik Islam, kailanman wag ka na magtambal, wag ka nang sumamba maliban sa Allah. Wag kang kumatay maliban sa Allah. Wag kang mag-alay maliban sa Allah. Wag kang sumamba maliban sa Allah. Wag kang manalangin maliban sa Allah. Ito ang pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adam, law ataytani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi shay'a la ataytuka biqurabiha maghfirah. O angkan ni Adan, kung ikaw ay namatay na hindi ka nagtambal, hindi ka sumamba maliban sa akin, ako lang ang sinamba mo, sabi ng Allah. Ito ay pangako ng Allah. Pagkatapos nakagawa ka ng kasalanan na napuno mo ang mundo, ang mundo na puno mo ng kasalanan, lahat ng kasalanan na gawa mo, isa lang ang hindi mo nagawang kasalanan. Hindi ka lang sumamba maliban sa Allah. La ataytuka biqurabiha maghfirah. Bibigyan kita ng kapatawaran na kasing laki ng kasalanan. So, mawawala lahat ng kasalanan mo. Dahil yan lang naman ang walang kapatawaran ang pagsamba mo maliban sa Allah. Dahil wala naman talaga naniniwala o sumusunod o sumasamba sa nag-iisang Diyos, isa lang naman Matatagpuan mo lang yan sa Islam. Kaya walang ligtas na religion, kundi ang Islam lamang. Kaya nung ibaba ng Allah subhanahu wa ta'ala yung al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. At ngayon sabi ng Allah, ikinumplito ko na sa inyo, ginanap ko na sa inyo ang inyong religion, ganun din ang aking biyaya, at pinili ko sa inyo ang Islam na siyang inyong relihiyon. Sabi ng mga Hudyo kay Umar bin Khattab, Ya Amir al-Mu'minin, ayatun takraunaha, law nazalat alayna ma'ashar al-Yahud, latakhadna hadha al-yawma ida. Sabi ng mga Hudyo, Ya Amir, o pinuno ng mga Muslim, itong aya na ito ay ibinaba ng Allah sa inyo at binabasa ninyo. Kung sa amin lang ito ibinaba, talagang bibigyan namin ng magpipiesta kami. Bakit? Kasi nung ibinaba ng Allah yung Islam, itong aya na ito, kinumplito na ng Allah ang Islam. Kaya sabi ni Ibn Kathir, wala ka nang hindi matatagpuan sa Islam na kumplito ng pagbabawal, kumplito ng utos, kumplito ng batas. Wala ka nang hanapin pa. Kumplito ng Islam. Kaya yung mga Hudyo, yung mga hindi Muslim, sabi nila, kung sa kanila lang daw ibinaba yung aya na yun, siguradong, kumbaga, bibigyan nila ng mahalagang araw. Kasi nga yung aya na ito ay ibinaba, sabi ni Umar bin Khattab, sa araw ng Friday at sa araw mismo ng Arafah. So, mga kapatid, mag-isip kayo. Ito lang po yung layunin natin. Ay ang sambahin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tungkol naman sa paghahanap buhay, ibang usapan na yan kasi kasama na yan sa ating layunin dito sa mundo, kaya tayo pinadala ng Allah kasi kailangan din natin ng buhay. Pero wag natin kalimutan ang karapatan ng Allah. Kaya sa may mga katanungan po mga kapatid, habang hindi pa tayo nagpapaalam, sa konting minuto ay pwede po kayo magtanong sa amin sa mga hindi pa malinaw ang kanilang kumbaga hindi naintindihan o may gustong itanong tungkol po sa usapin natin ngayon, ay pwede po kayo magtanong at pwede po kayo pumunta sa eDialogue PH. I-search nyo lang po. At kung may mga kilala po kayo, mga non-Muslim sa Facebook na gustong ipaliwanag sa kanilang Islam o may mga katanungan po tungkol sa Islam, ay pumunta lang po kayo sa eDialogue PH upang mabigyan kayo ng karagdagang impormasyon o kaalaman tungkol po sa Islam.
At inshallah mga kapatid, ito pong programa natin ito na pinamumunuan po ng Dialogue PH, ito po ay magpapatuloy weekly po. Every ganitong araw po, Thursday, maliban lang po kung may mga pagkakataon o hindi po yung mga inaasahan. Pero inshallah, magpapatuloy po ito sa ganitong oras at abangan po ninyo kami sa mga susunod po na talakay namin. At kung sakali po na may mga katanungan kayo na hindi namin nasagot ngayon, at hayaan po ninyo na sa mga susunod na pagkikita po natin dito ay mabigyan po namin ng kasagutan, inshallah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lamang po. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.